Before we start our video, don't forget to like, share, comment, and subscribe. Hit the notification bell icon to notify and for next new videos on my YouTube account. And don't forget to follow me on my social media accounts. Yung dalawang Drip Parkway. Tapos isang Daewoo. Isang Daewoo BH commercial. This video is for entertainment purposes only. We do not, in any way, or harm anyone. Please watch at your own risk and get ready to laugh out loud. So sit back, relax, and enjoy. Tayo niya lahat. Woo! Napakadilim sa school. Kaya may kasama tayong classmate. Dilim dito, wala masyadong tao. Ito. Hey, good morning! Good morning sa inyong lahat. Konti lang mga tao dito. So madilim lang to dito. Daming mga basa-bakanting lote. Tapos doon yung Cavite area. Bas talaga yun, Ding. Bas talaga yun. Welcome nga pala sa Field Trip Vlog number 2K24. Ay, Field Trip Vlog. Mamaya, welcome sa vlog 2K24 ng ating field trip episode. Release vlog number 8. So, kukunti pa lang tayo mga tao ngayon. So, mamaya, assembly time. Ito departure area. Ayan, kasama natin mga yums dito. Nagtatagay sa mga loob. At nagpapalamig kasi sobrang init sa labas. Today is May 10, 2024. Today is a big day. Ayan. Inang mga bubota dito. Puto batalyon. Hey! Galing. Mamaya sa ending ng ending credits. Wala aga-aga. Puta, sabi ko. Kara naman nila, hindi marunong makisama. Pero mga ibang nasa baba dito, itong mga stem to eh. So, ano na. Tingnan natin ang ating Yan, bobarit. charger. I-charge natin ang ating pang-video dahil hindi tayo i-charge natin ang cellphone. So ayan na guys, time check. 4:11 AM. Assembly time. Assembly time na ngayon dito sa ito. Ilang mga stand dito ay pinapababa na dahil pipila na. Ito shoutout sa tatlong to. Si Flores Dusaban, si Panginoong Pamaran. Dito ngayon sa school. Ang dami namang evacuees. Grabe yung movies. Mga ilang nag-evacuate dito, Jun. Mga ilang nag-evacuate dito. 700. Go!
Alas 4. Wala pa tayong 7 o'clock. Yung mga dalatang gamit oh. Pasok sa pin! Itong mga tatlo. Lupit ko. Sige, lasan nyo pa. Yo, what's up sa inyo lahat? Another view vlog here in St. Michael's Institute of Bacoor Incorporated. And for today's video ay ipapakita ko sa inyo kung ano ang kaganapan dito sa school na kung saan ay pinapasukan ko ngayong grade 12. Makikita natin sa video ay lahat ng estudyante na nakapila, especially sa junior high school, elementary, senior high school. Kaya ako ito nasabi dahil nagkaroon ng assembly times mga oras na yan at lahat ng mga strand ng senior high school students, junior high school, mga grade 7 and grade 8, and especially elementary din na pinapapila na agad. Today is a big day dahil ngayon lang natin gagawin itong content na to for today's vlog. Ito ay walang iba kundi ang Field Trip Vlog 2024 na kung saan ay gagawin na natin to dito sa mismong YouTube channel. Consider ko na rin to as a first travelogue and travel and vlog content. By the way, dito pala kami ngayon sa court ng school namin na kung saan ay nag-assembly time pa rin kami at kasalukuyan pa lang kami pumipila dahil mamaya pa sila mag-a-announce sa kadahilanan na may pinagmimitingan sila ng mga teachers and tour guides na kung saan ba sila ay a-assign for the whole trip. While waiting for the announcement, kitang-kita ko naman sa aking sarili na excited na at handang-handa na at ito naman nag-ayos na buhok at nananalamin pa. Samantala naman ang mga kaklasmate ko ay may sarili silang wisyo na kung saan ay may nagbibideo, may nag-uusap at may nagdadaldalan pa habang handang-handa na sila sa pit trip na gagawin natin. While waiting for that, tara silipin natin kung ano ang ginagawa nila habang excited pa sila sa ginaganap nating field trip vlog. At tignan naman natin kung ano ang mga reaction nila sa scenario na ito. What's up guys? Field trip kami ngayon. Excited ang tong mga to eh. Mamaya pagod na yung mga yan. Di matatagal yung mga yan. Mamaya Salsal. Baliw kaya na. bye. Yes, awa check it. Ano video? Di mo kuya pa eh. Oo. Gusto dito na lang. Kasama natin. So, saan tayo? 50 nata tayo. Doon sa isa pa. Maya-maya lang ay dumating na ang mga teachers o sa coordinators at ang mga tour guides na kung saan ay i-assign na sila sa mga designated bus numbers at sa mga bus na sasakyan natin. Doon natin malalaman ang bus na sasakyan natin at kung ano model na ito. Hi sir! Ito mga kasama natin ngayon. Yan. Kaya i-feature natin sila. Hindi sila kita. Mamaya, makikita natin yung mga mukha nila mamaya. Mga nagaganda ang mukha. Iingay nyo. Oh my God. How many buses there we have? Ako, ayan na. Mga bus di pa eh. Si Kuis Paul Pas vlogger nga pala ng SMI oh. Hey. So how many bus they have? 1, 2, 3, 4, 5, 16 buses here in SMI. So ayun ang bus natin no. Bus number 15. Medyo luma. Pero hindi natin siya mapi-preview. Ano malis ng isang to? Bus number 7. Bus natin, medyo old model. Ayos na, tama sa dulo. Standing lot, gaming oh. Medyo dito tayo sa may gitna. Kala ko mapipibig na tayo eh. Sobra luma. Pero pipibig natin yung sakay natin. So, ride natin for the days. Classic leisure. Sa inyong lahat, magbablog ka pa ngayon. Shoutout ka pala sa mga likod natin dyan sa Yubs. Grade 11 Yubs 1. Vlog tayo ngayon. Field Trip Vlog 2K24. Let's go!
Natin dyan ah. Woo! Ice trip natin dyan ah. So mag-umpisa na tayo ang ating road trip. So, dahil lang natin ang attendance check. Then, ready to go na. So ayan, at mukhang nakahanda na lahat ng mga estudyante dito sa St. Michael's Institute sa nagaganap na PTIP. So ito, pinakita ko sa inyo ang mga picture namin while inside the bus habang papaalis pa lang kami sa school. Pasadong 5:45 ng umaga ay tuluyan nang umalis itong bus na galing sa school papunta sa first itinerary natin. So mag-iiba ang way ng daan natin papunta doon sa first itinerary natin. So bali sa south ang punta natin today. So nandito tayo ngayon sa Talaba, Bacoor, Cavite. Babaybayin hanggang Bacoor Boulevard, Molino Paliparan Road at papasok ng Daang Hari Road bago marating ang MCX, SLEX hanggang sa first itinerary natin. So tara, sama kayo sa aking journey natin dito sa Field Trip Vlog 2024. Kaya bago lahat, huwag kakalimutan mag-like, comment, share, and subscribe and makiklik ang notification bell icon para updated na rin kayo sa mga bago nating i-release na videos. So sit back, relax, and enjoy our vlog and bus road trip experience this field trip vlog. Bago tayo kumaliwa sa Daang Hari Road at pumasok ng MCX at SLEX ay nakatulog na ulit tayo at nagising tayo malapit na sa first itinerary natin. Currently ay nag-exit na tong bus natin sa SLEX Santo Tomas exit na matatagpuan lang sa Santo Tomas, Batangas. Dito sa may SLEX Santo Tomas exit ay bumulaga sa atin ang build up ng traffic papalabas ng expressway at papasok na ng National Highway. Palatandaan na yan na malapit na tayo sa first itinerary natin. So skip na natin tong build up ng traffic dyan sa may SLEX and transition na rin sa first itinerary natin, which is ang Padre Pio. Excuse po. Wow! Ito na pala yung Padre Pio, no? Hey, video. So, located dito sa Santo Tomas, Batangas. Welcome sa Padre Pio. Mamaya picture ko kayo. Saan? Picture ko lang naman natin tong itinerary natin. So, pasensya na guys kung hindi ako nakapag-video mula Bacoor hanggang dito sa Santo Tomas via SLEX kasi nag-charge ako ng ating pang-video at nakatulog ako sa mga oras na yon. So, ayun. 아, 냄새. 아, 디스커스팅한 냄새가 나요. 아, 디스커스팅 쉣.
Grabe, no? Grabe yung CR ng Padre Pio, pare. Napakabaho. Ihinang muna tayo, guys. Gusto niyo mag-flash kayo? Anong masasabi? Ano sasabihin mo? Ano sasabihin mo? Ay, sa'yo na gusto kayo mag-CR. Sana magkita na kami na mas okay daw. Mas crispy. Yes. Tapos na tayo mag-CR. And then, ready to go. Dito sa, ang gagawin na natin dito is magsisimba lang dito sa Padre Pio. And then, siya sa iglesia. So, ayun, medyo, ano lang naman. Gala. Maybe kukuha lang na naman natin tong video about dito sa first itinerary natin. Magkukuha lang ako ng highlights ng video while doing some mass on the Padre Pio Shrine here in Santo Tomas, Batangas. After ng mass, and then maglibot-libot lang tayo sa museum na to or sa shrine. So, may ano sila, may cathedral sila sa loob. Hindi lang natin nakita sa kamo. Tapos, ito yung may statue na naman sila. So tara, simba na tayo. Ladies and gentlemen, welcome to our first itinerary in this field trip vlog, which is ang Padre Pio. Located lang ito sa Santo Tomas, Batangas. Dito sa Padre Pio ay kagaya na sinabi ko kanina, meron na magaganap na maikling misa dito sa Padre Pio Shrine at may bisita iglesia na magaganap dyan sa loob. As you can see ay mabilis ang video lang naman dito sa loob ng Padre Pio Shrine at mabilis ang kuha na rin sa lugar na ito. At espero may pakita natin sa viewers natin na kung gaano kaganda sa loob ng Padre Pio. Nandito na rin tayo sa loob ng chapel kagaya na sinabi ko kanina na merong misa na nagaganap dyan. Kaya mabilis ang kuha lang ng video sa loob ng Padre Pio. Dahil bawal na bawal kang mag-cellphone habang nagmimisa sa loob ng simbahan at kahit dito rin sa chapel. So ulitin ko lang, mabilis ang kuha lang dito sa loob ng Padre Pio at sa mismong chapel na pinagsisimbahan namin. At pagtapos ng misa ay merong konting gala sa loob ng Padre Pio. Ano to? Ba't may pinanan dito? Stop, may yan. Ha? Bilis ano yan? Ni Werner. Pinili ko yung mga po. Bakit na yan? Pinisip. Alam ko naka-sabi nila iba. Mercy Sanctuary for Pilgrims. Tapos mayroong statue. Ganda pala dito sa loob, no? Luwag. So ito ang statue ni Padre Pio. Matatagpuan lang din dito sa Santo Tomas, Batangas. Yan, enjoy. Maganda din dito. Yan, inulit ko lang yung location. So, tara na at lipot lang tayo dito sa pagkatapos ng simba at mabilis ang gala sa loob ng Padre Pio ay tuluyan ng bumalik sa loob ng bus. Ito ay dahil paghahanda na papunta sa second itinerary natin. Malalaman natin sa video na ito. Pero bago yan, may gusto magpa-feature sa ating video at pagbigyan na natin sila na makita sa video natin yun. So, ayun. May junior tayong kakilala. Ano? Papakilala daw. Sige, pakilala. Oh, ano sasabihin nyo? Anong pakilala kayo kung ano? Pangalan lang? Oh, pwede kahit ano. Tapos anong sasabihin? Sige, una ka na. Ako po si Onigay Munson. Nag-aaral sa SMIF. Nasa sekta na grade 11 yung son. Dustin Dave Ponsin from 11 yung son. Nag-aaral sa SMIF. Hey. Shoutout sa dalawang to junior natin sila. So, what's up sa inyo? Joseph Yorokun. Nice one. Shoutout sa mga kasis natin. We are now going to the next itinerary, which is Jose Rizal Shrine, located lang to sa Calamba, Laguna. So may sinasabi dito. Tara na, mauna na tayo. Okay, mauuna ka.
Uy, may station of the cross pa dito. Ano tayo? 3 vlog tayo. Apat na bus na nakakapasok. So, pag dumating tayo dun ng sabay-sabay, hindi nga din tayo. Nalaan mo na talaga. Ay, wait lang. Ito pala oh, may station of the cross. Pinsunin natin itong dalawang to. So, ayun lang yung bus natin sa pinakaloob pa. So ayan, meron tayong nakitang images for the reference na nasa loob tayo ng Padre Pio. At ito lang ang nakita nating clip para meron tayong ma-feature sa ating vlog. After a few minutes na paglalakad galing ng Padre Pio ay nakasakay na tayo ng bus at hanapin ang pwesto natin. Eh, maluwag pa. So by the way, mamaya may previewing tayo dito sa loob ng bus natin. Ay, sorry. So, let's go to the second itinerary. Before we continue to the journey to the next itinerary, which is Jose Rizal Shrine located at Calamba, Laguna, may gusto lang akong habulin at i-feature sa vlog ko na to. So, while waiting for that, eto na sila. Yo, everyone say hi sa grade 11. Yan, makakasama natin sila sa 50th vlog natin. Yan. So anyways, back to the video. Mamaya na yung class, yung advisory class. Eh, mga tourist buses na nakapark. Babayaan, magsisiyalisan na yung mga yan. Ang school yan. First stop, first itinerary, Padre Pio. Done. We are on our way now to the next stop. Juno C11 Pro. Ito yung tinutukoy nyo. Time check. 8:34 AM. Andito tayo sa SLEX papuntang sa second itinerary. Actually, magsasagawa sana ako ng engine ASMR sa loob ng bus na sinasakyan natin for the future. Eh kaso, sobrang ingay ng mga estudyante dito, lalo na yung mga section ko. Dan, i-feature ko sila mamaya. Hindi tayo makapag-engine ASMR. Kasi, may nagdadadala doon sa loob ng bus. Kaya, medyo maingay.
Mamaya. Kaya dito, sabi ni Makimatic, mala European vibes daw tong SLEX. Kaya magandang pagmasdan yung tanawin dito. Yun, grabe. European style. European style daw. So, makalipas ang 20 minutong pag-cruise control sa expressway ay naka-exit na tayo dito sa may SLEX Calamba exit. So medyo malapit na to sa turbina. Dito sa part na to ay madadaanan natin ang mga terminals na bumabiyahe sa mga Kalakhang Manila patungong Calamba, Laguna. Isa na dyan ang Sintros, HM Transport at ang Jackliner Inc. na makikita natin dito sa video habang papunta na tayo sa exciting part ng second itinerary natin, which is sa Jose Rizal Shrine or ang bahay ni Rizal na matatagpuan sa Calamba, Laguna. Ilang kilometro na lang ay mararating natin ito. Uy, terminal ni St. Cruz. Terminal ng LLI sa may Calamba. Tsaka HM. Yan, nadaanan natin ang tatlong terminals dito sa Calamba, provincial. Nag-ingay ng mga estudyante, yung mga junior natin sa likod eh. Dito na tayo sa Museo ni Rizal. Calamba, Laguna. Wala tayo ng mga informations details kay Rizal kasi for the content lang naman kasi daw sabi pwede daw mag-picture sa loob ni Rizal. Loob sa Museo ni Rizal. The church of your right window, that's the St. John the Baptist School. Uy! Kanyang kabanata. Leonas Transport. Okay, ang nag-witness po sa kanya is Father of Pino Colante. Diba? Kasi yung bahay po nila ay nasa kaliwa niyo po. So ito na pala ang Museo ni Rizal, located lang dito sa Calamba, Laguna. Kaya papasukin lang natin yung loob with tour guide. With tour guide naman kasi so quick tour lang tayo dito sa loob ng Museo ni Rizal. Wala pa nababa. I'm going to coordinate first kung makilang tayo papasok kasi na po sa ating ibang. Okay? So, welcome nga pala sa second itinerary natin, ang Museo ni Rizal na matatagpuan lang sa Calamba, Laguna. Dito sa part na to ay pinayagan tayo mag-picture at mag-video pero kasama ang ating tour guide. Dito nga pala sa Museo ni Rizal ay magkakaroon tayo ng matagalang quick tour at paglilibot sa loob ng Museo ni Rizal. Makikita natin na isa-isa na silang bumababa at pati yung mga kaklasmate ko na bumababa na rin para pumila at makita ang gagandahan sa loob ng museo na yan. At pati ako nagpasya na rin akong bumaba para pumila na rin at makita natin dito sa video na to kung ano-ano nga ba ang makikita doon sa loob ng museo. Kaya tara, samahan nyo ko at libutin natin ang loob ng Museo ni Rizal. Kaya naman sit back, relax and watch the full tour video of the Jose Rizal's Museum. Enjoy the video and enjoy the tour, everyone. Pero bago yan ay titignan muna isa-isa ang mga bus na ito na nakaparada sa gilid ng kalsada sa may tapat na museo. At mamaya merong magaganap na previewing video sa bus natin. Hi. So mamaya preview natin tong bus na to. Yan. I am Lisa from Blackpink in nila. H007. So maraming bus pala dito. May Classic Leisure. Ayan, King's Coach. Tapos isang Ortus Happy kasi 002. So tara, pasok tayo. Ayan, may isa pa. So tara, pasok
pasok tayo sa video na to. And then, shoutout kay Suin. Kontrabida kayo. Suin, ay ka na ko sa video. Hello po. Sa left side po. Babae po, left side. May karwahe dito. Tama rin. Shoutout kay Emmanuel. Eman! Ano natin karwahe? Mamaya. Marami pa ng features dito ni Rizal. Ito ang kanyang lutiang kimono. Tapos ito may mga litrato pa. Then tapos, about ito mga informations dito ni Rizal. Yan, Laguna Tibay, kasama dyan. Mount Makiling, ayan yung daanan natin kanina. Tapos, ipon sa kita ni Rizal. Yan. Tapos, ang buhay ni Rizal. Yan. Tapos yung aklat na sinulat niya. Ito ang kanyang, ito yung video niya yung, kanyang, retrato sa, ito ang pangalawang palapag ni. Ang masabi lang ng tour guide na ito daw, itong bahay ni Rizal na ay hindi nasira nang dahil sa pagsabog. Ito lang ang hindi nadamay. So, dami oh. So may mga ibang school dito. Tanong yung bus na dinaanan natin kanino. Saka ang bus ng yung school. Gas. Ito naman ang kanyang ang lamesa, chain ni Rizal. Ito ang kanyang kuhan. Silid at platan. Yan. Formal dining area daw ito kung tawagin. So, ito ang kanyang kama. Tapos ito yung kwarto. Tapos ito may lamesa din sila. Tsaka yung ribulto ni Rizal na then after that yung litrato ni Rizal tapos yung kanyang babae na kasama sa picture. So solid tong punta natin na to. So next stop, ito din ang kanyang ito boys bedroom. May sabi na dito siya daw sa pagkain. Ito ang traditional na upuan. Isilid kwarto din sila. No? Kwarto ng mga magulang. Tapos ito yung si Jesus Christ. So ito ang kanyang nadaanan natin. Di pa. Family dining room. Formal pala yung nadaanan natin yung una. Tapos, ito ang kanyang kobyertos. Tapos yung palayok. So, solid talaga itong punta natin ngayon dito sa Museo ni Rizal. Maraming handicrafts na ginawa dito. Nakasama natin dito sa video is yung mga kobyertos na mamahal. Ano po tawag nila dito? Star. Ito yung yung traditional na Nasaan sila tumatawid? yung imbakan ng tubig. Oh. Ito ang ang balon. Additional na balon. So, ayun. Naanan natin. Ito yung mga kasama natin sa
Magpapapicture tayo. Wow! May bahay kuko! Baba tayo, wait lang. Dito pala yung ano. May bahay kuko pa pala dito. Ang ganda. May bahay kuko. So, ayun. Sulit talaga itong second stop natin. Love it. So, ayan. So, kung gusto nyo makapintik sa bahay ni Rizal, ayan. Napakagandang pagbasta itong Tarawih na to. So, itong kukulit eh. So, ayan. So, pwede kayo dito. Interested kung gusto nyo makasama family. Kung may interest kayo dito pupunta. At maalam nyo kung saan ang Rebulto ni Rizal. At yung sa bahay niya. Punta lang kayo dito. Located na sa Calamba. Ayan. So, ayan, maganda naman yung scenery ng Rizal Shrine. Dito sa may Calamba. Ayan. Ayan. Ano yan? Yari. Ako'y kinikilig. Boy, ah! Ayan pala. Sir, kamusta ka naman, sir? Ha? Kamusta ka naman, sir? Okay na. I'm enjoying the, ano naman, Same. so far. So, shoutout sa former teacher namin, si Sir Ryan Christian de los Santos. Shoutout po, sir. Ay, Ingat ka baka naman, daming basa, magmute ako na. hindi po, sir. Anyways, back to the squad goals naman tayo. Ayan. Iihina naman itong mga boys ko to. Tendere. Gago! Uy! So, mirrors. Check ko lang na natin ang mirror na to. Sobrang linaw. Makaingay. Shoutout kay Aliyah Francisco. Shoutout kay kay Ate Nika. Shoutout sa dalawa to. Paris na pala tong yung Eurobus ni Milion na. Kasi itong dalawang dapat ito sana naging bus natin para ma-preview kaso nga lang medyo maluma. Kaya dito sa content natin na ipipili natin. Pero sa mga bagong bus, siyempre sa dito ng kalala ko. Ito palis na sila. Ang ganda! Ganda oh. 552 tsaka 551. Pa rin Victory Liner 551 oh. Ito daw yung tinutukoy yung puntod. Ito daw yung puntod ni Francisco Mercado Rizal. Tsaka yung sa nanay niya si Teodora Alonso Iri Alonda. Nakapaka-memorial talaga tong na to. Napaka-memorial. So ayun, habang nagbablog tayo sa loob, ay namimitik na rin tayo na kung saan may makikitang magandang picture at magandang spot. Ito na rin ang pangalawang reference pic natin habang naglilibot tayo sa Museo ni Rizal. Kita natin dito kung gaano kaganda ang mga nakapalibot dun sa loob ng museo. I would say na perfect din para sa akin itong Museo ni Rizal dahil sa sobrang ganda ay napaka-historical din ang naganap dyan sa loob. At makikita man natin itong museo na to ay dating bahay ni Rizal. At ang
nature and theme na to sa loob ng museo ay makikita natin ay sobrang ganda, sobrang maaliwalas at sobrang historical ang event na ito. Sobrang ganda sa loob at labas sa palibot ng museo na ito. Manghang-mangha talaga ako sa mga design at details na ito. Kumbaga, detalyado talaga ang mga makasaysayang gamit habang buhay pa si Rizal. At ito naman ay napakaganda at old style nitong tema na to. If you want na pumunta dito sa Museo Rizal, pumunta na kayo dito. Matatagpuan lang din yan sa Calamba, Laguna. So, mas maganda to as much as I expected. At ito na nga, nagpa-picture na nga kami with buong 12 Yums 1 family. And especially mga kaklasmate ko since grade 12 na. Ito na rin ang mga memorable place ko dito nung nasa grade 12 pa ako. At ito na yung makasama ang buong family. Pagkatapos na mahabang paglilibot sa loob ng museo ay nagpasya ng aming team na bumalik sa loob ng bus. Para makapagpalamig at makapagpahinga na dahil lalarga na tayo sa susunod na ating destinasyon at sa pangatlong itinerary natin. Kaya naman, let's go! Init dito. Pabalik na kami ni Kuis Paul. Ito maganda. Oh, pogi. Pabalik na kami sa bus. Kasama si Kuis Paul. Shoutout ka pala kay Paul Torrijos. Yan yung magiging Kuis Paul natin. Kuis Paul ng Olom. So ito na yung bus natin. Bus, tara, balik na tayo. Kuya, pwede pagpa-preview mamaya, no? Ng ano? Ng bus. Mamaya pa-preview po kuya. Ha? Ng bus na po. Mamaya. Preview. Agad, pinagan tayo. Ay, patulak nga. Magiging bago luto. Salamat, pare. Ay, bus po kayo bago luto. Magkano po? 200 lang po sa minute pa. Ubus pera ko niyan. So, bumili palamig. Tara, palamig. Ayan, dito tayo sa palamigan. Magpalamig muna tayo bago umakyat ng bus. Yan, feature natin sa video. Shoutout kay John Luis Lengua, CK Villanueva, Brian Ong. Kung sa niya masarap, doon dapat ang pinupuntahan. Sa buko juice, ni Kuya Wal. Kaya magkano po buko juice nyo? 20 pesos, kuya. Kaya magpapalamig muna tayo bago bili tayo ng palamig bago tayo bumalik sa sinasakyan nating bus tayo palamig. Okay, ano? Dinadala tayo ng Ogbuk. Ay, tubig na lang pala tayo para mas malamig. Kailan yung bus natin, no? Di pa naman naalis. Kaya tubig na lang binili natin. Tubig na lang binili natin kasi hindi daw kakayanin ng buko juice. Sayang. So ito ang harap ng Rizal Shrine. Ganda. Ganda tignan. So ayun, tara na, balik na tayo. Balik na tayo maiwanan, my God. Ay takot, nakasara ng pinto. So we are down to our second itinerary, which is the Jose Rizal Museum. And then papunta na tayo ngayon sa third itinerary natin. Pero bago yon, may konting sabit na magaganap na sa third itinerary natin. Pero bago yon, watch the full video habang binabaybay natin tong kalsada hanggang makarating ng South Luzon Expressway at mag-i-exit sa may Mamplasan exit. Dahil dun sa exit na yan ay malapit na yan sa third itinerary natin. Kaya naman, sit back, relax, and enjoy our video. Hindi ko na pala pahabain to, lalagyan ko na pala ng BGM para ma-enjoy nyo ang vibe at habang nag-road trip tayo. Kaya naman, let's go!
So habang binabaybay natin ang kahabaan ng South Luzon Expressway ay may parte dyan na video na mauulit. Dito sa loob ng bus ay nagkukwento ang tour guide tungkol sa historical place at nagpapaquiz ang tour guide about sa mga lugar na dapat natin pupuntahan habang papunta pa lang tayo sa third itinerary natin. Kaya naman, halina at tungayan natin kung anong kinikwenta ng tour guide. After nag-taxi, nagkaroon ng internet. After Mr. bago mag-bingo, siya ng isang babae. Pag nasa aeroplano kayo, lalaki ng mga makiling, mukha siya ng isang babae. At nasa loob ng mga makiling ang UP Las Bañas Campus. Ang sinasabi ng mga estudyante na UP Las Bañas Campus every year pinawawalang estudyante na isang malibuno at gwapong lalaki at sinasabi, Inutuwa Maria Makiling. After that, Pasay. After Pasay, Manila. Caloocan, Quezon City, Valenzuela, 6 cities of Metro Manila. After the 6 cities of Metro Manila, you are going to pass by the 7 towns of Bulacan, Mingawayan, Marilao, Malolos, Bukawi, Gigiton, Santa Rita, Pulis. After 7 towns of Bulacan, 6 towns of Pampanga. Matapat ba ito? Okay, nasa pagpagpo ang pagpagpo. Okay, may nagbuyan ang hindi na itatawid sa kalsada. The reason why I said na ang SM is the fastest way, kasi nadugtong niya na po ang T-Flex. T-Flex tas Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway. Isa pang expressway sa norte, the North Luzon Expressway, 86 kilometers net. Ang standard po sa NX ang pangalawa sa pinakamahabang tulay na meron tayo sa Pilipinas. What was that street? Or what is that street? Sorry. Candaba Viaduct! Very good. Okay. The second longest street that we have is Candaba Viaduct. Dito sa Candaba Viaduct, bawal na bawal ka umataw dito kasi masisira yung pundasyon tsaka kalat yung radar nito. Kaya may sinasunod silang speed limit na 60 kilometers per hour. Pero mabilis din naman siya kasi 2 kilometrong haba ng tulay mula Pampanga hanggang Bulacan. Tapos Bulacan hanggang Pampanga. Tapos natin. Candaba Viaduct. The longest bridge, that's San Juanico. Kasi ang San Juanico, that's the third na lang. 2.1 lang ang haba niya, 2.1 kilometers. Okay? Pangalawa sa pinaka... Spotted na dito yung newest expressway. Ang Calaps. So, diba ito? Ngayon lang itong basta to. Auto. Ito natin marating ang Gardenia. Ito. Papasok muna tayo sa Liip. Liip means LIIP stands for Laguna International and Industrial Park. So dito sa LIIP, meron mga iba't ibang industrial companies ang nandito sa LIIP. Tulad ng Unilab, Gardenia, ayan, BMR Pallet Limited Corporation, kung ano-ano pa. So, the third stop natin is Gardenia. So, kinalulungkot ko sabihin to, pero strictly bawal mag-video do sa loob ng kanilang factory. Kasi prohibited daw. So, kaya ibibideo lang natin yung loob, yung labas ng Gardenia, pero bawal sa main factory. Kasi pinagbabawal na daw, sabi ng tour guide. So, ang gagawin na natin ngayon is reviewing ng ating unit na sinasakay natin. So, bus 15 ito. So, after that, i-feature natin sa buong video ang news sa aking section. Then after that, road trip to Splash Island. Magandang exciting na magagawa sa Splash Island. So dahil dyan, bawal pumasok. Mag-save lang tayo ng batteries ng ating pang-video. Then, ipupuntak natin ulit. Mahaba kasi ito eh. So, ayun.
Shoutout nga pala kay Wally Ibarra. Wal, shoutout Wal. Shoutout. Shoutout sa natin. Yan, pati shoutout din kay Christian Perater. Yan, shoutout din kay Mark Duvalino sa Sipag. Tulog na tulog, sarap na tulog. So anyways, we are on our way to Gardenia. So, malalaman natin kung anong gagawin natin dito sa Gardenia. So, ayan, matulog pa iba, mamaya ko na sila picture lang. So, shoutout lang naman tayo ng ilang konti dito. So, shoutout nga po pala kay Miss Monica. Shoutout din kay Iris Neva and Jasmine Pete Custodio. Ayan. Ito si Siwali. Shoutout din pala kay Jaren Dosapan. Teacher Arts! So, shoutout din kay Mama Coco Sales. Si Mama Coco. Papa, shoutout. Tulog, sinakaw. Shoutout mo si Yuki. Shoutout na, shoutout ka na din. Shoutout din pala kay Jameson Nash Villena and Rochil Tendencia. Eh, sila pa shoutout. Ayan, so ito yung kinuha natin kanina sa nakatulog. Yung kinuha natin ng pang-video natin. Ano sa 3 Shoutout din pala kanina. Ito na, ilang beses ka na ito na shoutout kay Paul. Si Chris Paul. Mamaya ang aking section ay i-feature natin sila. So, shoutout din kay Christian Perater. Shoutout sa katabi ko. Wait lang, bigay ko muna. Vlog takeover. Hello. We are in the Gardenia house. Hello. May tao sa likod. Sarap tulog. Yoy. Nandun po sila sa harap. Vlog takeover, vlog take. Abaan natin. Paano abaan to? Bawal sa tanga. Bawal sa tanga to. Yung. Ano yan? Pinitig mo lang yun. Saan na? Sa inyo. Papa shoutout. Ginagawa niyo sa ayan, habang nakatingin tayo, ayan. So, ito ang mga junior natin. Ayan, so sa likod. Ayan, gawin na kayo dyan. Mga junior natin. Ayan, so ang grade 11, yung 2 St. Maximilian Colbert. Ganyan yung sa natin. So, ayan, shoutout sa inyo. So, mamaya grade 10 na yan. So, ayan. A few moments later ay nag-exit na rin tayo sa Greenfield District exit na matatagpuan lang sa Mamplasan, Binyan, Laguna. Pagkatungtong sa Greenfield Rotonda ay namataan natin at na-spot natin ang pinakabagong expressway na matatagpuan sa Binyan, Laguna. Ito ang Cavite Laguna Expressway na mas kilala bilang CALAX na partial operational ito noong October 2019. Malaking ginhawa na rin ito sa mga motorista na gustong umuwi ng Cavite at sa mga magbabalak pumunta ng Tagaytay ay pwede rin kayong dumaan dyan sa CALAX at masubukan nyo na rin ang dumaan ng CALAX since bago pa at kaka-open lang ito sa publiko. Nakapasok na rin pala tayo sa Laguna International and Industrial Park or LIIP kung tawagin na matatapuan lang din sa Binyan, Laguna. Dahil dyan lang rin yan sa loob ng LIIP ay ang mismong third itinerary natin which is ang Gardenia. So ilang beses na ako nakapasok doon sa loob ng Gardenia and masasabi ko namang masarap ang tinapay nila dyan kahit walang palaman. Delicious. At nakapasok na rin tayo sa third itinerary natin which is ang Gardenia. So ito ang dahilan kung bakit sumabit tayo sa third itinerary natin. Due to the popular demand, strictly ay pinagbabawal na gumamit ng camera at picturean ang loob ng pabrika for the safety purposes and sa privacy na rin. Lalo na din ang pagbablog sa loob ng mismong factory ay pinagbabawal na rin, especially the use of the camera and the video dahil nakasaad daw ito sa Privacy Act of the Management. Sobrang higpit talaga ng Gardenia ever since. Kaya ikinalulungkot kong sabihin sa inyo to at miski ako ay nulungkot din. Pero kailangan talaga natin sundin ang rules and regulation na mismong management ng factory. Buti na lang sinabi na ng management ay pwede mag-picture at mag-video sa labas if you want para may remembrance ka habang napasok at napuntahan mo na ang Gardenia.
Medyo huminga ako na maluwag at medyo natuwa rin ako nang dahil sinabi na mismong management na yun. Kaya tara, ipakita ko sa inyo ang reference pic na nakapasok na kami sa loob ng gardenia. So ito pala ang reference pic na nakapasok na kami sa gardenia. Kaya ipuplash ko rito sa screen ang mga kaganapan sa loob ng gardenia. Ito talaga masasabi ko sa loob ng gardenia ay maganda, panalong panalo at nakatigim ako na masasarap na tinapay sa loob. Located lang ang gardenia sa Laguna International and Industrial Park na matatagpuan din dito sa Mamplasan, Binyan, Laguna. Kung gusto niyo na mapuntahan at makita sa personal ang factory na ito, tara, halina at pumunta na kayo sa loob ng gardenia. At halina tikman ang tinapay na sinasabi nilang masarap kahit walang palaman. Wow! Now here's the exciting part. Gusto nyo bang makita na kung anong bus yun at sinakyan namin for the whole field trip vlog? At kung ano-ano ang mga features nito loob at labas ng bus? If yes, yan ang alamin natin na tututukan sa videos na ito sa pamamagitan ng pag-review sa unit na ito. Kaya hindi natin patatagalin na lahat yan at umpisa na natin ang video na ito. Tapos na tayo sa loob ng gardenia. Ayun, while hindi pa umalis ang bus natin, tara, previewing time muna tayo dito sa ating bus na sinasakyan natin. Tapos previewing in 3, 2, 1, and let's go! So this is the bus that we rode on the whole field trip vlog series. This is the Hafti Transport Inc. operated by the Ortus Group with a fleet number H007. Isa itong Kia Grandbird SD2 Parkway bus na ginawa ng Kia Motors noong 2015. Imported ito mula Korea at dinistribute ito ng Kia Motors Philippines Incorporated. Usually common lang naman ito sa mga tourist buses at chartered tours na gamitin itong bus na to at may medyo kalumaan pero maganda pa rin. Equipped ito with Hyundai D6AC engine. Sa makina na ginamit ng Kia Grandbird ay merong 11-liter engine na kaya mag-produce ng 340 horsepower. Simple lang ang ganda at tindig itong bus na to kahit maluma na to. Pero wala pa rin tatalo sa kanyang performance at ang lakas ng makina, lalo na't alagang-alaga ang may dala nito at kondisyon na kondisyon ang makina ng bus na ito. Kaya swabing-swabe ito for long rides, lalo na tourist bus ang ginagamit nila dito sa bus na to. So tara, nalinat, pasukin na natin ang loob nitong bus. Unang tungtong ko pa lang sa bus na ito ay nakitaan na tayo na old style and old fashion na interior sa loob ng bus. Isa na dito ay ang dashboard. Dahil parehas na yun sa mga early release na Grandbird in the mid 2013. Swing out type na rin ang pintuan nitong Kia Grandbird, pati na rin ang upuan na medyo simple lang pero comfortable lang habang nasa biyahe. Maganda na rin ang upuan sa harap for the better POV at syempre malamig na aircon at mabango pa. Mangha-mangha talaga ako sa Grandbird SD2 na to kahit old style na at least maporma pa rin. At hindi lang yan, meron din itong orasan at hindi mawawala dyan sa lahat ng bus ay ang TV. Pagdating dyan sa loob ay surprising yung features ng interior for a tourist bus. 2x2 seating configuration, air condition, may TV at may ample legroom at especially dyan hindi mawawala sa lahat ang merong net at may cup holder pa sa may likod ng upuan. That's it. Meron rin pa lang itong overhead compartment or also known as overhead bins. Medyo maliit pero kasyang-kasya naman dyan ang mga maliliit at medium size na bags dyan sa overhead bins. Sa tingin ko naman kahit carry-on luggage ay kasyang-kasya dyan sa overhead bins para may espasyo dyan sa legroom at para hindi ka na masisikipan sa pwesto mo. Maluwag na maluwag yan at kasyang-kasya dyan ang bag na naaayon sa size na ginagamit mo. Pero may isang bagay na nakuha ang attention ko is the seats.
with headrest at nare-recline rin ito. Napakasimple lang pero parang may pagka-modern ang dating nitong seats na ito. Dated na yung design since early 2000s pa yung seats nito. Walang gaano details nitong bus na to compared sa 2x2 buses na nasakyan ko way back many years ago. No, I have no idea kung ganito na talaga ang seat nito nung na-deliver na galing sa factory or pina-customize lang ito bago i-deliver at mapunta na dito sa Pilipinas. Kasi parang may similarities eh. 50% na may pagka-similarity sa mga modernized first-class bus ni Victory Liners Chairman's Edition nang ginawa at imported ito ng Taco mula Vietnam at redistribute at minodify ito ng Odo Delta Philippines. Yung seats lang ang tinutukoy ko hindi yung mismong bus. Baka nagtataka kayo. Anyway, let me know in the comments kung may idea kayo sa seating configuration ng mga Kia buses. So, nasa na ba tayo? Napaka-smooth ang performance nitong Kia Grandbird, kaya perfect na perfect ito for the long rides. At nagbabounce rin ng suspension dito na nakatulong upang ma-enjoy natin ang buong field trip vlog. At naramdam ko yung lagapak ng suspension nito habang nagbabounce kapag dumadaan sa mga bumps. Pero di gaano matagtag ito at nagfa-function pa rin ang stability ng air suspension system nitong Kia Grandbird. And also, maingay lang yung parts sa loob ng bus. Pero walang tagtag. Deadma lang ito sa mga bumps na dinadaanan nitong Kia Grandbird. At nako-compensate naman ng lambot ng seats yung tagtag. At hindi gaano nagbabibrate sa loob habang tumatakbo itong bus. Stable na stable lang yan pero walang nangyari. And only bus enthusiast knows about this na kagaya ko. Isa lang masasabi ko sa performance ng bus na ito ay Hyundai Universe Supremacy. anyways, despite the bus model and the bus that we rode, na-enjoy ko yung field trip natin. Hopefully, next time maganda na yung bus na sasakyan natin pagbalik natin dito. And syempre, hindi lang field trip lang ang gagawin natin kundi ang onboard video and bus road trip experience. Nagpapasalamat ako sa driver at coach captain na dala nitong Hafti Ortus with the fleet number 8007 sa pagpayag na ma-preview natin ang bus na sinasakyan natin for the whole field trip vlog. At nagpapasalamat rin ako sa mas safe at smooth na biyahe na nakarating na tayo sa mga itinerary ng ligtas. At na-enjoy ko rin ang buong field trip vlog at bus road trip experience. Kaya bago tayo magtapos sa ating video, huwag kalimutan mag-like, share, comment, and subscribe sa ating channel and pakiclick na rin ang notification bell icon para updated kayo sa mga bago nating i-release na videos. Kaya ko ito nasabi dahil may isa pang lugar o itinerary na hindi pa natin napupuntahan. Ito ay ang pang-apat at pinakahuling itinerary na mapupuntahan natin ngayon bago tayo umuwi at bumalik sa St. Michael's Station at makikita rin natin sa field trip vlog. Kaya tara, samahan niyo ko papunta sa last itinerary natin. Pero bago yan, may engine ASMR tayo sa bus na sinakyan natin. Nasa gilid. Pasado 1:09 na ng hapon ay nakaalis na tayo sa Gardenia at may makakasabay na tayo ng bus na ka-estudyante at kauri natin. And we are down to the fourth and last itinerary natin. Ito ang pinaka-apat at pinakahuling itinerary na mapupuntahan natin dito sa field trip vlog. At ang pinakahuling itinerary natin ay isa sa mga sikat na tourist spot dito sa Pilipinas. At anong lugar ito? Walang iba kundi ang Splash Island na matatagpuan lang sa Binyan, Laguna. Malapit lang ito sa may Southwood Exit. Yan ang pang-apat at pinakahuling itinerary natin for today's video. Kaya naman, tara at talingin at puntahan natin ang pinaka-apat at pinakahuling itinerary natin sa buong field trip lang na which is Splash Island. Pero bago yan, tunghayan natin ang paglabas ng bus natin sa loob ng Gardenia hanggang makarating ng Gilpil City at palabas ng Mamplasan Exit para ko pumasok ng South Luzon Expressway ulit. Kaya naman, fasten your seatbelt and sit back, relax, and continue our voyage to our final destination.
what's up guys? We are on our way to the last itinerary for this day, ang Splash Island. So, di ko muna mabibidyoan yung pagpunta to sa Splash Island dahil magsisave tayo ng battery para may pang video tayo sa loob ng Splash Island. So, bali putol-putol ang magiging video ng sa Splash Island. Pero pagpasok dun sa Splash Island, pwede pa. Yung sa kabaan ng Elec, hindi ko muna mabibidyo para masave yung bagay. So, hindi ko rin binidyoan yung palabas papunta na sa STS dahil kumain ako. Ayan, so, tapos naman na yung video ng Gardenia. Na-enjoy naman ako doon. Actually, pangapat na punta ko doon sa Gardenia eh. So, nakaka-enjoy nga lang naman. Pero hindi ko siya nakuha ng tour sa kanyang labas. Pero sa may mismong loob ng factory ay bawal. Sa labas pwede pa. So, sadly, hindi ko nakuha ng tour kasi nasa loob na ako ng bus kasi baka magalit pa yung mga kaklasmate natin. Ba't di sila eh. Baka hindi ko rin sila pa-feature sa channel ko. So, for the meantime, matutulog muna tayo. Then after that, nasa Southwoods na tayo. Papuntang Splash Island. First time lang natin makapasok dito sa lugar na ITS. Sambag lang ba dyan? Kaya niya pala sa rest. So, welcome sa Splash Island. Audi tayo dating. So, ayun yung mga kasama natin. Oh. Takboy nga kaya natin. May iba't ibang pagkain para dito na titilaw. Hello, hats. Locker rentals. Pwedeng shower room. Especially swimming pools. Ayan. May tatlo silang zone dito eh. Zone 1 to 3. So, welcome dito sa Splash Island. Guys. Yan pala yung SLEX oh. Pwede ka mag-bus spotting dyan oh. Tanaw yung sa SLEX. Dito tayo? Makikita to Sobrang saya dito sa Gitna tayo, gitna Ano? tayo. Tayo ba pipili? Ay, hindi. Miss Noemi! ayun na rin mga Mga Ginoo, Ginang at Binibini, maligaya pagdating sa pinakasikat na tourist spot dito sa Pilipinas, ang Splash Island. Ito na ang pang-apat at pinakahuling itinerary na mapupuntahan natin ngayong field trip vlog. Sa mga hindi nakakaalam, ang Splash Island ay beside lang to sa Southwoods City na matatagpuan lang din yan sa Binyan, Laguna. First impression sa Splash Island, maganda ang kinilabasan. Hindi pa tayo nakakapasok sa loob pero maganda na rin. Sa mga nagtataka kung bakit mahaba ang pila ng mga estudyante sa St. Michael's Institute ay dahil nagsagawa sila ng bag inspection bago pumasok ng Splash Island for the safety purposes. At syempre hindi mawawala dyan kada bag inspection ay
ang ticket dahil kailangan nila isurrender yan sa security personnel para makapasok sa loob ng Splash Island. And by the way, ayan lang pala ang bus natin, kaya magsisibalikan ng mga estudyante para kumuha lang ng gamit. At dahil tayo kumpleto sa gamit at wala na tayong nakalimutan, ay hindi na tayo pabalik sa loob ng bus. Pagkatapos na masusing bag inspection ay tuloy na tayo nakapasok sa Splash Island. Dahil dito ay binidyoan natin kung ano ang kaganapan sa loob na mayroong maliit na stall na nakatayo. Plus may cottages, palikuran at paliguan. At kasama na rin dyan ay ang swimming pool for the kiddie size. Wala akong masabi sa lugar na to dahil napakaganda ang loob na ito. And syempre masaya dyan sa loob dahil dati nakikita ko lang yan sa internet. Ngayon napuntahan ko na rin siya at nakita ko din in personal. For the first time in forever lang ako nakapasok dyan sa Splash Island. Talagang enjoy ko talaga to dahil first time ko na mapuntahan itong lugar na to. At syempre sa lugar na to, hindi mawawala dyan ay ang naglalakihang mga slides. Kaya kung makakit kayo dyan sa taas ay kitang kita nyo yung view ng SLEX at pati ang view ng Mount Makiling. Kaya ko yan nasabi nang dahil nasa likod lang pala nitong Splash Island ang South Luzon Expressway. Perfect na perfect timing ito para sa mga bus enthusiast. Pwede ka na rin dyan mag-bus spotting dyan sa likod ng Splash Island. Imagine the scenery, napakaganda ang place na ito and syempre maluwag na rin ang mga sasakyan na tumatakbo dyan sa loob at maluwag na rin ang daloy na trapiko dyan sa SLEX. A few moments later na mahabang paglalakad mula entrance ay narating na natin itong pwesto at ang cottage natin. Dahil dyan sa cottage na ay doon uupo sa mga teachers while naman sa mga nakaten ay doon uupo ang mga estudyante. Sa dinami-dami na senior high school na nakapalibot sa loob ng tent ay nakahanap na rin tayo ng pwesto para may maupuan tayo and syempre makapagpahinga na rin tayo. Karamihan sa mga estudyante ay naggutom dahil sa mahabang biyahe ay nagpasya na silang kumain muna bago magpalpal at magpalit ng damit. While ang ibang mga estudyante ay busog pa ay nagpahinga na muna sila habang ako ay tamang video lang din habang tayo ay nagpapahinga. Big shoutout sa Grade 12 STEM 2 dahil na-feature ko sila sa vlog while eating and syempre nagpapahinga na din. Salamat sa pag-feature. Habang nasa kalagitnaan tayo ng pagpapahinga ay nagpasya na rin tayong nagpalit ng damit dahil may gagawin silang aktibidad dun sa loob ng Splash Island. Kaya pa lang tayo nagbibideo niyan ay tila may isang special guest na dumaan sa aking harapan at kinuha ng ating pang video at nagsagawa ito ng vlog takeover. At ito ay nagsimulang Di ba mahuli dyan? Tol! Tol! Boy! Ay mo na sa vlog ni Paeng. Ano sabihin nyo? Subscribe! Paeng channel! Subscribe kayo sa YouTube channel ko, Paeng Bermuda. Tahalan! Tingala natin ito lang. Hello! Wait, pero mga disco. Dami ng disco. Pero mga disco. Ano lang? Dami ng disco. Maputi mo ako. Maputi mo ako. Kaya ba ka? Dami ng disco, pare. Ajay! Maglabasag. Sa'yo punta. Maputi pa mo ako? Uy! Ay, kinukuha mo! I-post mo muna. Hindi! Ayoko! Akin na vlogger yan, tol! Hey! Sayang! Papasyak na! Magtabi kayo para maalala mo na yung team na yun nakakataon. Ilan tambak na lang? Walang bandits yan. Mama, sabihin mo, subscribe Bermosa Rap. Subscribe to Bermosa Rap. Hi vlog, welcome to my guys. Papasyato tayo pre, papasyato. Si Papa Shoutout, man. Sir, alam niyo na ang ritmo niyo. Ayun, aalis ka Subscribe pa. sir sa Bermosa Rap channel. Yun. Do not forget to subscribe Bermosa Rap channel. ay puta, lalabas ka na sa channel mo!
So, ayan. Kung napapansin nyo, siya yung na-feature natin sa, ano ba yun, sa Ito Bazaar. Guys, hindi na po kayo sa product namin. May libreng cheese galing kay Paeng. Hi guys! Dito ulit ako sa channel ni Paeng. I'm so happy to be back. Bye! Shoutout ulit kay Jason Monica. Ito, mag-team naman tayo. Iraya. Iraya. Wait. Kay Michael Andal Waldo. Ayan yun, nakasama kami sa Splash Island. Located lang to sa may Binyan, Laguna. Around Southwood Exit. Sino? Panginoon. Si Panginoong Pamaran. Gago! Ito yung nangyari. Makinig lang tayo sa... Kami wala ko na Bakit ka naman nakasalse? Bakit ka nakasalse? Alam ba ito wala kasantam? Wala makasagot ako! Hindi sila magkakasunod-sunod. Lupit eh. Ito, sino ito? Sabi mo naman daw, subscribe to Vermosa Rap Channel. Subscribe to Vermosa channel. Yun! Okay na. Sit na. Yan sa mga nadaanan natin kanina. Shoutout kay Aliyah. Shoutout kay Charles. Shoutout kay Francisco Aliyah. Shoutout din wala kay Kisay. Shoutout ko na si KCK nung sa sa Rizal. Nagtitipid pa ako ng battery, so ayun lang. Mamaya ulit. Shoutout sa'yo, Paeng. Shoutout din kay Darren Sea. Yun, mag-ingat ka palagi. I love you. Oo. Shoutout din kay Brian Diaz. Shoutout din kay Lucas. Shoutout din kay Lucas. Ayan, namimiss ka nun ni Lance. Lance Geronimo. Kaya maingay, tol. Hello guys. Tol, tayo ka. Itaas mo, tol! Itaas mo. Vlogger. Drone. Kara, yung ano video natin. Isi-save ko lang muna itong mga battery para mayroon tayo pang content sa natin sa team building So ayun, kaya pa naman ang battery. So hindi natin siya ililobat agad. Mga 20% Celsius. So ayan lang, back to the video at abangan natin kung ano mga kaganapan dyan sa team building. Pagkatapos na mahabang lakaran papunta sa pwesto, nagpahinga ng almost 2 hours at kumain dahil nagutom sila sa mahabang at malayong biyahe at nagpalit na rin ng damit bilang paghahanda sa nagaganap nating aktibidad dyan sa loob ng Splash Island. Naglagay na rin ako ng sunscreen solution bilang protection sa araw dahil sa initan kami maglalaro niyan at sa initan din magaganap ang aktibidad na iyon. Samantala ang mga teachers naman ay bang nagpapahinga, meron din nag-uusap at kumakain while ang mga estudyante ay tapos na kumain ay nagagather na sila doon dahil kagaya nga na sinabi ko kanina ay may magaganap na aktibidad dyan sa loob. So ito na, ang activity na magaganap sa loob ng Splash Island ay walang iba kundi ang team building na kung saan ay magpapalaro ang mga tour guides dahil ang mga senior high school student ay naghahanda na para sa gaganapin nating paglaro. Bubuo sila ng 10 teams. Ang team na ito ay nakadepende kung saang bus number sila ay naka-assign. Kasama din dyan ang mga juniors na grade 11 kaya halo ang magiging team na mabubuo nila. While waiting sa palaro at ginagawa pa lang ng mga tour guides kung anong lalaroin ng mga estudyante, ay tingnan natin ang kung ano ang mga paghahanda ng mga teams at hindi mawawala dyan ay ang teamwork. So naghahanda sila para sa cheer, sa laro at sa magaganap na team building dyan. Kaya hindi na natin patatagalin to at umpisa natin ang nagaganap na team building dyan sa loob ng Splash Island featuring the senior high school students of St. Michael's Institute of Bacoor Incorporated. Isa na ang dating team building. Kailangan daw ba may bus number? Kasi narinig ko
Practice na. Mag-decide na kayo para ma-practice na. Tumatakbong oras. Let's go, let's go. Ito look nila. Mag-start lang pa lang ng team building, eh, ang kukulit na. Paano ba kayo pag sarap? Tayo mga tao dito. Siyempre, field trip. Tingin lang ng tao. Ayan na, let's go. 7 na po. 7. Oy. Archer Rabbit Wall. Archer Rabbit Wall. Wall Archer Rabbit. Go. Bang. 1 point for bus number 15. Hey! 5, 4. Rabbit Wall. Archer Rabbit Wall. Wall Archer Rabbit. Wall Archer Rabbit. Go. Bang. May mali dito. 2 points for bus number 15. Tama yung runs, tama yung runs, tama yung runs. 5, 4. Isa na lang, isa na lang, isa na lang. Wall Archer Rabbit. Go. Bang. Tabla po tayo. Ang score po natin ay ano po? For Wall Archer Rabbit. Go. Bang. So panalo na po ang bus 15. So Nakabawi, nakabawi. you will be completed. Nakabawi. Yums gas, tapos yums. Maglalaban. Strategy ah, strategy no. Flag yun, red flag. Kaya niyan. Okay. Archer Rabbit Wall. Wall Archer Rabbit. Wall Archer Rabbit. Go. Bang. 1 point for bus number 15. Nice. 3 Wall Archer Rabbit Wall. Go. Bang. Isa na lang. Bigyan ng isa bansa. Wall Archer Rabbit. Wall Archer Rabbit. Go. Bang. 2-0 pa rin. 5, 4, Wall. Wall Archer Rabbit. Wall Archer Rabbit. Go. Bang. 2-1. Naka-score for bus 14. Sabay. Wall Archer Rabbit. Go. Bang. Save. 2-1 pa rin tayo. Go. Bang. Go. Bang. Wall Archer Rabbit. Hypnotize ko sana magkamali kalaban. Wall. Go. Bang. I-distract nyo yung kalaban. Isa na lang. Archer Rabbit Wall. Archer Rabbit Wall. Wall Archer Rabbit. Kunti ka na. Wall Archer Kunti ka na. Rabbit. Go. Bang. Sana tayo dito sa perfect so ito gagawin nila yan. Give me the scenario inside the emergency room. So, Ang ina, what's the ayan. emergency room? So ayan, panoorin na sila. Yung ayos ng mukha. Niyo po yan. At wag Yung ayos ng mukha. Galingan nyo. again, lift it. Let's go. Sila yun ang naman. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ang tanong ko lang, ano ang ano ko?
Ito sa ano, pwede na to. Ito pwede na to sa ano. Reconnector. Sana may 1 point na tayo. Gara, sir. Gara. Last 15 right now. Pila na kayo. Water activity na. Wala na atang magbibideo sa atin. Water activity na. Yan lang ang SLEX bike. Wala na tayo. Pagkatapos ng matagumpay at masayang team building ay nag-proceed na sila sa water activity. After a few minutes of water activity ay pinayagan na lahat na maligo sa loob ng Splash Island. Masaya nga lang dyan pero sadly kinailangan ko munang itigil itong pagbibideo sa may part lang na water activity. At dahil sa kasamaang palad ay wala tayong dalang waterproof casing. At ayaw din natin masira ang ating pabideo at ayaw na rin natin mabasa ito. Pag naluluglog yan, di wala na, masisira na yan. So, ang ginawa ko na lang dyan ay nilapag ko na lang yan sa lamesa or tinago ko sa bag. Mas maganda na itago na lang yan sa bag at least hindi mawala. Talagang masasabi ko dito sa lugar na to ay na-enjoy ako dito sa loob at sulit ang punta natin dyan sa Splash Island. Kaso nga lang sa kasamaang pala ay hindi tayo nakapag-video. While prohibited tayo sa pag-video natin sa water activity, alay natin ngayon natin ang mga kaganapan dyan sa loob ng Splash Island. Ipapakita ko sa iyo sa screen at i-flash ko ang mga pictures dyan sa loob ng Splash Island habang enjoy na enjoy tayo sa lugar na to. Sa loob ng 5 hours and 22 minutes ay napuntahan natin ang mga itineraries natin for the whole field trip vlog. Sakay lang ng isang tourist bus and traveling around the south and the itineraries na pupunta natin. And approximately around 200 kilometers ang distance na na-cover natin. Para na rin tayo nag-travel at bumiyahe mula Manila hanggang Sangkintin, Pangasinan. Uy, maybe soon? You may rewatch this video kung hindi nyo pa napapanood ang buong unreleased vlog number 8 Field Trip Vlog series at Field Trip Vlog 2024. Subscribe kung gusto mo maging updated sa mga bago kong i-release na videos. Thank you so much sa pagsubaybay at pagsuporta sa Field Trip Vlog series na ito. And hopefully na-enjoy kayo sa ating Field Trip Vlog at nakatulong sa inyo itong video na to at maging aral sa inyo lahat habang may ipapamahagi ko sa inyo ang video na ito. So, hanggang sa uli and until next time. Oops! Akala ko tapos na yon, pero hindi pa pala. Tara at ating balikan ang mga kaganapan dyan sa Splash Island bago bumalik sa St. Michael's Institute of Bacoor Incorporated at bago umuwi sa Bacoor, Cavite. At tungayan ang ating biyahe mula sa last itinerary natin pabalik sa Bacoor, Cavite. Ito ka alam eh. Salamat at natapos din yung maninigay araw natin sa field trip.
So, tapos na ay maniligay araw na sa speed trip. And I hope na ma-enjoy nyo to, makatulong sa inyong destination. So, we are now in Splash Island. Now, go back to the headquarters na. Pero napakagay uwi natin eh. So, ayun. Mamaya, meron tayong pa-shoutout. Pero bago yun, magpapaalam muna ako sa tour guide. If kung pwede. Pag pwede, din, let's begin the shoutout. Pagkatapos na masasaya at maliligayang araw dyan sa Splash Island ay tuloy na tayo nagbanlaw at nagpalit na ng damit. Pero bago tayo lumabas sa Splash Island ay bumili ako ng pagkain at tubig para pantawid gutom. And syempre, nag-inspection rin ako ng aking dadaling gamit para make sure na walang maiwan at kumpleto lahat ng gamit para hindi na bumalik sa loob. Pagkatapos na maikling lakaran mula Splash Island ay nakabalik na tayo sa loob ng bus para makapagpahinga na tayo ng konti dahil sa sobrang pagod natin dulot ng kasiyahan sa loob ng Splash Island. Karamihan sa mga estudyante ay natulog sa loob ng bus habang bumabiyahe, while tayo naman ay tamang video lang habang pauwi na tayo sa school. Kaya tayo ay napaaga ng angat at napaaga rin tayo ng uwi. Ito ay dahilan para makaiwas tayo sa traffic dulot ng rush hour. Dahil ganitong oras ay rush hour na at marami nang umuwi galing na trabaho. At mas okay natin kung ganitong oras na tayo umuwi dahil makikita natin ang kagandahan ng kalangitan dahil sa sunset. At mas okay nga rin yan dahil kalmadong kalmado ang ating panahon. Kaya perfect timing yan para picturean at videoan ito. Like kagaya ko, syempre bibidyoan ko talaga yan dahil maganda ang panahon at kalmado ang ating langit. Tara tunghayan natin ang ating biyahe pabalik sa Bacoor, Cavite at sa eskwelahan ko na St. Michael's Institute of Bacoor Incorporated. Enjoy! There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside
Roll up Bagoor Gaming. Tag-tag. Airjan 2051. Sakay ko yan. Alam nito ano? Isipin mo. Nakakilong hubs pa. Seven-Eleven sa Bayan sa Touchdown Poblacion. Dito tayo sa Bayan. Masasaro. Papasok sa ay dito pala, dito lang tayo bumaba. Thank you sa masayang journey. Tayo natin yung touchdown, Bayan. Time check, 7:12 PM. Woo! Isa na namang masayang at mahabang biyahe for today's content. That's the end of our video content.
Ayan, uwi na tayo. And then, hindi na tuloy yung, yung shoutout video natin. So, natuloy yung pumayag yung conductor, pero nung umalis na yung bus, hindi na natuloy yung shoutout natin. So, shoutout kay, hindi yari. So dito na nagtatapos ang ating van release vlog number 8 field trip vlog series. Shoutout nga pala sa mga classmate ko na na-featured sa video. And sa mga special guest na humiram sa aking pang video for vlog takeover. And syempre sa ating tropa na humiram din ng aking pang video para makapag-vlog rin sila. And pinabigyan ko naman as always. And then shoutout nga pala sa mga SMI teachers na na-featured sa vlog ko. And also, shoutout din pala kay Miss Madeline Ann Evaristo and Sir Ralph Robert Alalay for the guesting appearance. So yun, maraming salamat sa pagsubaybay at sa pagsuporta sa aking channel. Hopefully sana ganyan ulit ang pagkikisamahan natin pag gagawa tayo ulit ng field trip vlog. And syempre may experience na rin ang paggawa ng travel and vlog content. Makakaasa kayo na mas lalo pagagalingan at pagbubutin ko pa ang paggawa ng ganitong content. Kaya wag nyo nang kakalimutan mag-like and subscribe sa aking channel and pakiclick na rin ang notification bell icon for more upcoming videos. And that's the end of our video. Thank you for watching and see you in my next content and see you in my next video. To God to be the highest glory. Akala ko, it's a prank. Di ba mabalap pa lang? So, hintayin natin yung kasama dito. Mas number 1. Ay, dito na. Ano ba mga